Pakibasa nga po. I have, pakiulit. Oh, siguro alam nyo na ano. Kanino? Kanino? Sino nagsabing Joseph? May price ka, mamaya kunin mo sa akin. Yan, alam na natin. Ayan, alam na ni Mr. Man, alam nyo na lahat. I have a dream. Sabi niya. Ayan, tapos na. Uwi na tayo. parang paborito ko dahil ang asawa ko, ang pangalan ay Joseph. Joseph the Dreamer. Yan, wala kayo. Kaya kapag magkakaanak kayo, pangalanan ninyo ng Joseph. Joseph the Dreamer. Amen po ba? Yan. I have a dream. Meron yung kanta. I have a dream. Sino magkanta nun? Lumang-luma siya. kagaya kong old na, ano? Alala niyo yun? I have a dream. Sabi niya, tuloy niyo nga. Hindi ko na alam. Yun lang alam ko. A song to sing. Sabi niya. Tuloy niya na. Yun lang. Pinakinggan ko lang. Yan. Sino sa atin ang may dream? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Yan. Sino dito ang walang dream? Yan. Sino ang nakalimutan na niya yung kanyang dream? Sinong naaalala pa rin niya yung kanyang dream? Sinong nangyari na natupad na yung kanyang dream? Yan. Alam niyo po ba na personally tayo, bawat isa sa atin, may kanya-kanyang dream. Tama po ba? Naniniwala din po ba kayo na merong dream na ibinibigay ang Diyos na may ipinupunla sa atin? Amen po ba? Yan, pag-aaralan natin. Yan, natutok ako lagi sa Old Testament. I have a dream. Yan. Punta po tayo sa opening verse. Mababasa po ito sa Genesis chapter 37, verses 5 to 8. Yan, sabi niya, Now Joseph had a dream and he told it to his brothers. Si Joseph, hindi po si asawa ko, hindi po si Bugi. Si Joseph sa Old Testament. Meron daw siyang panaginip and they hated him even more. Yan, kaya kapag nagkaroon lang siya ng panaginip, kinainisan na siya. Kinamuhian, di lang kinainisan. Nagalit sila sa kanya. Sino ba sa inyo yung may dream ano ba yan? Di mo yan kaya. Di mo kayang abutin. Sinasabi, kapag nagsasabi ng dream yung mga anak po ninyo. Yan. Ang dream ba para lang sa mga bata? Hello? Para lang ba sa mga bata? Hindi po. Kahit matanda na po ako, gusto ko po ring nagkakaroon ng dream. Marami pa rin akong gusto. Naalala ko si Ruth, sabi niya, naka-attend ng Master's Commission. Sana mama, ganito, ganyan. Sana mama, ganito, ganyan. Sabi ko, wag lang sanang gusto mong mangyari ganun. Lakaran, magpatuloy, tapos taniman, alagaan sa panalangin, yung mga pangarap. Alam ko po yun sa mga magulang, tatay at nanay, lolo at lola. Meron po kayong mga dream para po sa mga anak, para sa mga apo. Yan, kahit matanda na. Amen po ba? Yan. Ako, meron na akong pinanaginip. Meron na akong na-dream, na panaginipan na nagkatotoo nangyari. Sino sa inyo, yung nagkatotoo na, yung mga dream ninyo? Ilan lang yata? Sino? Yan. Yung mga iba, nangyayari. Yung mga iba, sinasagot. Yung mga iba, ano sabi siguro ni Lord? Sandali muna. Yan. Now Joseph had a dream and he told it to his brothers and they hated him even more. Mahal na mahal ni Jacob si Joseph kasi anak niya sa old age niya, 12 sila. Amen po ba? So he said to them, Please hear this dream which I have dreamed. There we were binding sheaves in the field, and behold, my sheaf arose and also stood upright. And indeed your sheaves stood all around and bowed down to my sheaf.
And his brothers said to him, "Shall you indeed reign over us, or shall you indeed have dominion over us?" So they hated him even more for his dreams and for his words. Trigo. Maani sila at nagtatali ng trigo. Doon sa mga tinatali nila, lahat ng mga trigo ng mga kapatid niya ay yumuko sa kanya. Siyempre, pagka ganong simple-simple, ano yun? Di alam mo na kaagad. Di ba, hindi siya yung pinakamatanda na anak, na kapatid. O ibig mong sabihin, yan, na yuyuko kami, magbabow down kami sa iyo, sabi nila. Kasi, paborito siya, di ba, ng kanyang ama. Kaya totoo siguro na sa mga tatay at nanay, mayroong paborito. Si lolo at si lola, may paborito. Sino sa inyong paborito? Sabi nila kasi unang anak po ako, paborito din po ako. Kaya lahat ng napaglumahan ko, napupunta sa mga nakababata kong mga kapatid. Subukan nyo ba yon? Yan. Meron ba mga magulang na ganun? Hindi po natin maikakaila. Yan. Sa mga anak, sino yung gustong-gusto nila? Yung maalalahanin, yung malambing, na kahit walang hinihingi ay laging nakadikit sa tatay, sa nanay, sa lolo at lola. Yan, naglalambing. Yan. Pero paano naman yung mga hindi marunong maglambing? Patay tayo dyan. Kaya pag-aralan na po natin. Kaya lamang po dapat nasa tama. Amen po ba? Yan. Alamin po natin yung kwento ni Joseph na tinawag at binansagang The Dreamer. Yan. Sana meron din sa atin maging Cheryl, The Dreamer. Athena, The Dreamer. Yan. Nanay Uping, The Dreamer. Yan. Kahit matanda na, huwag niyong sabihin na matanda na ako. Yan. Grabe yung impact nung dream ni Joseph. Naging napakalaki. Naging makasaysayan sa buhay ng mga Israelites. At prophetic yung dream niya. Kung magdi-dream na rin lang tayo, dapat maging prophetic din. Naalala ko ano yung sabi ninyo na nakita nyo, vision ninyo ang isang malaking church. Diba? Pinapaalala ko po. Yan. Punta tayo, umpisa natin. Sabi niya dyan, God gives dreams to His people. Nagbibigay po noon, ngayon, at sa darating na mga henerasyon, patuloy pa rin po na nagbibigay at magbibigay ng mga panaginip ang Diyos sa iyo at sa akin. Amen po ba? God has always spoken to His people through dreams and visions. Throughout Scripture, we see this pattern of divine communication. Isang patunay po sa buhay po ni Joseph. Grabe, nagbigay po siya. Actually, 2 panaginip kay Joseph. Siguro, hindi lang ito yung 2, marami pa siyang panaginip. At hindi lang doon nagtatapos. Nakapag-interpret din po siya ng dream. Amen po ba? Kaya napakaganda na i-desire po natin. Amen po ba? Na magkaroon ng dream. Nabigyan po tayo ng Panginoon ng dream. Bata ka man o matanda ka. Amen po ba? Sabi niya sa Numbers chapter 12 verse 6, then he said, "Hear now my words. If there is a prophet among you, I the Lord make myself known to him in a vision. I speak to him in a dream." Meron po tayong pastor, spiritual father. Yan ay si Pastor Jaime, ang visionary po ng church. Amen po ba? Alam niyo po ba na sa pamamagitan ng mga pastors, ng mga men and women of God, pwede po silang gamitin ng Panginoon. Hindi lamang po sila binibigyan ng dream and visions. Nagbibigay din po sila ng mga dreams and visions para sa iyo at para sa akin. Siguro naman nakatanggap na kayo na sinabihan kayo ng mga pastors. Amen po ba? Kumusta na kapatid? Yan. Kuminsan nga, nangungusap ang Panginoon hindi lang sa pastor, maging sa bawat isa po sa atin.
Yan, pwede pong mangusap ang Panginoon. Alam niyo po ba na may discerning spirit na mga men and women of God na kapag tinignan ka lang, pinag-aaralan ka, kapag inoobserbahan ka lang, ito, lalo na kapag mga bata, nakikita na yung potential, nakikita na yung pagkatawag ng Diyos sa kanilang buhay. Amen po ba? Naalala niyo pa ba na may narinig kayo o kaya sa inyo, sa pamilya ninyo, sa relative po ninyo? Yan, kaya nga po tayo pumupunta ng church. Amen po ba? Hindi lamang po sa pamamagitan ng pastor. Sa bawat isa, pwede po tayong gamitin ng Panginoon. Amen po ba? Lalo na kapag nagbababad po talaga yung men and women of God sa presensya ng Panginoon. Hindi lamang po dreams ang pwede po nilang ibigay sa bawat isa po sa atin dahil tayo nga po ay mga tupa. Yan. Sabi din niya sa Joel chapter 2 verse 28, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions." Ito, salita ng Panginoon. Sabi niya, ipo-pour out ng Panginoon ang kanyang spirito sa lahat, on all flesh. Yung mga anak ng mga lalaki at mga babae. Kaya kung minsan, wag din po nating ina-underestimate yung mga bata. Amen po ba? Pwede rin silang gamitin ng Panginoon para i-correct din tayong mga magulang kapag nagkakamali po tayo. Mama, bakit ganito ka? Ganyan ko. Yan, Joseph's dreams were prophetic. Bakit prophetic? Dahil nangyari na isa katuparan. Yan. Joseph received not one but two dreams from God. The second dream in Genesis chapter 37 verse 9 showed the sun, moon, and 11 stars bowing to him, representing his entire family. And hindi lang yung mga trigo na inipon nila na yumuko, 11, dahil 12 sila, yumuko sa kanya. Ganon din yung sun, yung moon, tsaka yung 11 stars. Yan. Sino ba naman pagka ganon sa isang pamilya, no? Siya yung pinakabata, tapos siya pa yung magsasabi ng ganon. Marami nang narating yung mga matatanda sa buhay. Siyempre, magagalit. Nagalit siguro, pati tatay at nanay. Sabi niya sa Genesis chapter 37 verse 9, "Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, 'Look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bow down to me. These were mere wishful thinking. They were divine revelations of God's plan.'" Sino mag-aakala na sa edad niyang ito, sa murang isip niyang ito, eto yung mangyayari sa kanila, sa hinaharap. Amen po ba? Dreams give us divine purpose. Sabi niya sa Proverbs chapter 29 verse 18, "Where there is no vision, the people perish, but happy is he who keeps the law." Yan. Ang bumubuhay, kung bakit nabubuhay ang church, nagpapatuloy, ay dahil may mga vision at meron pong mga dream, pangitain. Amen po ba? Panaginip. Maging sa atin, personally, sa bawat buhay natin, sa pamilya natin, sa trabaho natin, sa ministry po natin. Binibigay po yun ng Panginoon. Sabi niya, without God-given dreams and vision, we wander aimlessly. Sabi niya doon, dreams give us, ano nga ba binibigay ng mga dreams? Direction for our lives, hope during difficult seasons, motivation to persevere, understanding of our divine calling. Bigyan ko po kayo ng example dito. Hindi pa kami nakatira doon sa bagong bahay namin. Nandito pa kami sa bahay ni Ate Pin.
na nanaginip ako na lumipat daw kami sa isang maluwang, isang bahay. Wala pang kalaman-laman. At alam niyo kung anong pintura? Puti. At alam niyo kung sino ang mga kasama ko? Nandun si Mami kasama ko. Pero ang karamihan ng mga kasama ko, mga bata. Tapos tara, punta tayo, lipat tayo. Doon daw kami naglaro. Sinong mag-aakala? Ako mismo, hindi ko sukat akalain na yun yung pala yung bahay ko na nandun, may mga times na doon kami nagtuturo ng mga bata. Tapos inalis ko lahat ng luwang-luwang at naglalaro sila. Yung bahay ko pala yun. Amen po ba? Panaginip ko lang naalala ko rin, namatay ang kapatid ko, sinundan ko, nasa Korea ako. Namatay din ang daddy ko, nasa Korea din po ako. Kababalik ko lang nung namatay ang kapatid ko. Mag-isa lang ako sa tinitirhan kong kwarto. Umiiyak talaga ako, agul-gul. Iyak na ako ng iyak, wala na akong ginawa. Di nila alam ang gagawin nila to comfort me. Then there was this missionary pastor na in-embrace niya ako at pinag-pray niya ako. Kasi tinawagan pa lang ako dun sa pagtawag pa lang, nalupaypay na ako sa ibaba. Tapos sa laking pag-iisip ko, dahil kararating ko lang, hindi ako makauwi. Dahil siyempre poproblemahin ko ang pamasahe. Tapos nakatulugan ko na yung pag-iyak ko, pag-iisip ko na kulang na lang, liparin ko ang mula Korea hanggang Pilipinas, makita ko lang ang kapatid ko. Dahil meron kami pinag-usapan, ako yung nakasama niya mula sa Philippine Heart Center hanggang Philippine General Hospital, hanggang sa ilabas siya at tinaningan ng buhay niya. Tapos sabi niya, request niya, sige, babalik ako ng Korea, gusto mo? O sige, basta padalan mo ako ng yung anong tawag nito, yung digital na camera, sabi niya. Para may pampagamot ka rin. Only to make the story short, doon sa kinatulugan ko na umiiyak ako hanggang sa natulog na ako, alam niyo pang napanaginipan ko siya na bumangon doon sa kabaong na puti, tapos sabi niya, huwag ka nang umiyak, ate. Maganda yung kinalalagyan ko. Tingnan mo, wala na yung namamagang isang pa ako. Nakakalakad ako. Alam nyo ba, bago po ako bumalik ng South Korea, ako po ang nag-lead sa kanya sa prayer of acceptance. Yung time na nilabas namin siya ng ospital, tapos yung gabing yun, he's into pain talaga. Grabe, namimilipit po siya. Hindi pwedeng bigyan ng gamot agad-agad kasi meron pong time yun. Tapos binato po niya ako ng towel, nagising ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko to comfort him, to ease the pain na nararamdaman niya para matulungan siya. Kung pwede lang akuin ko, pwede, pero hindi pwede. Kaya sabi ko sa kanya, sige, samahan kita, mag-pray tayo. Alam niyo po ba, napakadaling mag-share sa ibang tao, pero ibang klase pala kapag sarili mong pamilya. Kasi yun yung time na tinanong nila ako, nailid mo na ba sa prayer? Sa prayer of salvation, sabi nila. Oo, sabi ko, pero hindi pa. Naalala ko. Kaya, yung panaginip na yon, alam ko na ibinigay yun ng Panginoon ng panaginip sa akin to comfort me dun sa time na yon. Amen po ba? Naalala ko rin na naginip ako na nandito si muksanin ko, yung matanda. Hinahanap nila, nasaan? Sabi ko, nasa kwarto ko. Pero sinong mag-aakala na buong pamilya niya, yung 2 anak niya, kasama ang kanilang mga asawa at anak, nakapunta po rito. Hindi nga lamang ang nanay nila. Sabi ko, grabe, nung pinag-aaralan ko po ito, naalala ko po yung mga bagay na yon. At tunay nga, totoo nga, merong mga mensahe, maging ang mga panaginip. Isa pa po, nasa South Korea din po ako, napanaginipan ko ang bunso kong kapatid na di ko na matandaan, basta napanaginipan ko siya. Di ko alam kung umiiyak siya or what. Tapos, all along, ang ginawa ko, nananangin ako, pinag-pray ko siya, only to find out after how many days, nagkasakit pala siya. Maraming kaparaanan ang mga panaginip natin. Amen po ba?
Nasa sa atin po kung paano natin. At sana nga, pag-pray natin that God will direct us through sa mga dreams na yon. Amen po ba? Yan. Dreams often face opposition. Yan. Lalo na kapag masyadong mahirap at malaki yung panaginip mo. Anong meron doon? Family opposition. Sa hirap ng buhay natin, hindi yan mangyayari. Walang-wala tayo, anak. Nakakatawa yung panaginip mo, yung gusto mong mangyari. Yan. Ito ba naman yung church natin? Yan. Ganda-ganda tingnan sa loob. Pero managinip pa rin po tayo. Humingi pa rin po tayo ng dreams, ng guidance ng Panginoon through sa mga dreams and visions. Amen po ba? Joseph's brothers hated him for his dreams. Siyempre nga naman, yung panaginip niya. Sometimes the people closest to us become our greatest critics when God reveals His plans for our lives. Kuminsan, taliwas sa gusto ng mga magulang natin, yung mga gusto at nais nating abutin. Pero kapag nagpipray po tayo, humingi ng direction sa Panginoon, God will confirm yung mga dreams na yon. Amen po ba? Hindi ko masukat maisip, siguro kinamuhian na si Joseph lahat-lahat, pero hindi siya na-shaken doon sa dream na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sabi niya sa Matthew chapter 13 verse 57, so they were offended at him, but Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country and in his own house. Ang Canaan natin, ang promised land natin, hindi rin po madali. It will cost us many things. Yung paglilingkod at pagserserve sa Panginoon, hindi rin po madali. It will cost a lot of things sa buhay natin. Yung pagsunod natin sa Panginoon. Sino nakakaalala? Nag-umpisa lang ako mag-isa. Sariling family ko at relatives ko, buong relatives ko, ang persecutors ko. Nung natagpuan na ako ng Panginoon, na nakilala ko ang Panginoon, nag-desire na po ako na makasama ko ang mga kapatid ko, ang pamilya ko. And truly enough, nung nagsimula yun na desire sa puso ko, sa isip ko, sa buhay ko, at inalagaan ko sa panalangin, ngayon, we are reaping yung panalangin yun, yung desire na yun ng hindi lang ako. Dahil hindi lang mga kapatid ko, yung asawa ng bawat kapatid ko, yung mga anak nila, mga pamangkin ko, at tumusunod na ang mga apo. Amen po ba? That is serve as an encouragement po sa bawat isa sa atin. Hindi yung nag-desire tayo, humilingi tayo sa Panginoon, pagkatapos ay kinalimutan na at wala na. Ano pa? Isa pa, jealousy and misunderstanding. Yan. Wala yan. Sabi ng mga estudyante ko, iniintay nila na makipag-asawa na ako kagad. Ang sinasabi nila, hindi yan magtatapos. The brothers couldn't understand why Joseph would be elevated above them. They saw it as arrogance rather than divine calling. Ang tingin nila kay Joseph nung sinabi niya, siguro nagmamalaki siya sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid. Dahil dun sa panaginip niya. Sabi niya sa Genesis chapter 37 verse 11, and his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Maaring nangungusap na rin ang Panginoon sa buhay ng kanyang ama. Pero grabe yung shinolder niya. Nainggit sila. Napakahirap maging positibo kapag punong-puno ng inggit ang mga nasa labas. Kapit-bahay mo. Naalala ko yung pamangkin ko, anak ng kapatid ko. Meron kasi silang negosyo, buy and sell. Pati yung sa bahay niya mismo, hindi ko lang kung saan niya pinapark. Naiinggit yung mga kapitbahay yata sa kanya. Kasi nakikita ko, pinopost niya. Pati parkingan ng sasakyan ko, sabi niya.
ginagamit lang naman niya na elf sasakyan na pang-deliver yun. Hindi pa nga nakakaangat yung pamangkin ko, hinihila na pababa. Dito po bilang mga Kristiyano, let's lift up one another. Amen po ba? Encourage natin ang bawat isa. Pumalakpak tayo sa bawat nagtatagumpay na kapatiran, na kapitbahay. Amen po ba? Dahil alam ko yun po ang nais ng Panginoon. Notice that while his brothers envied him, his father kept the matter in mind. Jacob recognized something significant was happening. The cost of dreams. Yan. Dreams from God often come with a price. Una, rejection from others. Number 2, misunderstanding of our motives. Number 3, persecution and hardship. And the last one, long seasons of preparation. Lahat ng ito, makikita po natin nangyari at naranasan ni Joseph. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, yes, and all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Bakit kaya? Pinapalakpakan yung mga gumagawa ng mali, pero walang pumapalakpak sa mga gumagawa ng mabubuti. Kapag nagiging tapat ka sa Diyos, sa paglilingkod mo, sa pagtatrabaho mo, dahil sabi nga, if you're going to do anything, do it all for the glory of God. Gawin mo na kung saan ang tinitingnan mong amo mo ay ang Diyos. That you are serving the King. Be it dito sa church o kaya sa secular na trabaho. Amen po ba? Bakit kaya? Nakapagtataka, no? Napapansin niyo po ba? Yung mga hindi mabubuti at di ka nais-nais, grabe yung palakpak. Kahit sa school, mga nambubuli, pinapalakpakan. Pero yung gumagawa, yung nagtatanggol sa binubuli, wala lang, deadma lang. Di po sana ganon. Amen po ba? God's timing is perfect. The long journey to fulfillment. From the time Joseph received his dreams to their fulfillment was approximately 22 years old. Nung pinapunta si Joseph, pinutusan ng tatay niya para tignan ang kanyang mga kapatid, ang mga kuya na nagpapastol, he was 17 years old. At pagkatapos nun, di ba yun yung, dahil nakita nila na paparating na siya, anong ginawa sa kanya? Nandiyan na. Iinis sila, galit na galit sila. Yung presence pa lang niya, galit na sila. Napakahirap naman ng ganun. Pero hindi nila sukat akalain na siya pala yung magsisave sa kanila. Ibinenta nila hanggang sa makarating siya sa palasyo. From pit to prison and then to the palace. Basta hukay, inulog siya. Ano yung journey ni Joseph? The journey included being sold into slavery by his brothers. Ibinenta po siya. Number 2, false accusation and imprisonment. Pinagbintangan din po siya, nasubukan niya. 3 years of faithfully serving others. Kahit na ganun yung nangyari sa kanyang buhay, naging faithful po siya. Hindi po siya natinag, nagpatuloy po siya. Nagpatuloy yung pananampalataya niya sa Diyos. Ibinenta na siya lahat at na-separate sa kanyang pamilya. Pero sabi ko, grabe yung buhay niya. Nagpatuloy siya kahit nahiwalay siya sa kanyang mga family. Interpreting dreams for fellow prisoners. Hindi lang siya nananaginip. Hindi lamang siya binigyan ng panaginip ng Diyos. Binigyan din siya ng kakayanan na magpaliwanag, mag-interpret ng dreams. Mula sa pit to prison, to the palace, makikita natin yung journey niya na kung saan para sa akin, kung titignan ko, nakikita ko na sinasamahan siya ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, and God was with Joseph. Napakasarap marinig. And God was with Marifel.
Amen po ba? Amen po ba? Palitan natin yung pangalang Joseph, ilagay po natin yung pangalan po natin. Sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, "To everything there is a season and a time to every purpose under heaven." Kapag oras na sabi ng Panginoon, walang makakapigil nito. Pero hanggat hindi pa oras, maging faithful po tayo sa pagkatawag, sa ministry na kinalalagyan natin, sa trabaho na regalo at ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Yan. Preparation through adversity. Anong tawag nito? Na mas masarap para sa akin, mas gugustuhin ko, ewan ko po sa inyo, mas gusto kong nagsimula ka sa hirap at guminhawa. Dahil you would learn to appreciate even the smallest details. Amen po ba? Napakahirap. May mga nakilala na kayo. Nagsimula sa ginhawa, tapos sa kalaunan ay naghirap. Napakahirap. Napakahirap na hirap po silang mag-survive, mag-thrive. Amen po ba? Kaya wag po nating sanayin sa luho. Yan. Napakapalad, napaka-bless po ng mga kabataan po ngayon. Bakit? Grabe, mas grabe yung hirap noon sa ngayon. Gusto niyo pa bang balikan yung hirap noon? Ako, ayoko na. Ayokong balikan dahil napakahirap ng buhay ngayon. Dahil meron po tayong kakayanan na ibigay ang bawat hiling, ang bawat kapritsyo ng mga anak, ng mga apo natin. Be very careful po. Sana po hindi po lumaki yung mga ulo po nila. Sana po hindi po nila makalimutan ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Amen po ba? Every trial Joseph faced preparation, he prepared him for his ultimate calling. 17 years old, nagdagdag ng 22 years. Mahigit 2 dekada, 22 years. Bago nangyari yung panaginip niya. So ibig sabihin, madali po bang magkaroon ng panaginip? Madali po ba mangyari yung mga dinidesire po nating dreams sa buhay? Hindi po. Pero kung kasama natin si Lord, magtatagumpay, mangyayari yung mga panaginip na yon. Lalo't higit sa lahat, ibinigay ito ng Panginoon. Magdeklara po tayo sa mga anak, sa mga apo, sa pamilya natin. Dinideklara ko, Panginoon, bigyan mo sila ng vision, ng panaginip na nanggagaling sa iyo. Panaginip na kung saan you will be glorified. Kagaya ng panaginip ni Joseph. Natupad ang God-given calling and destiny niya para sa mga Israelites. Hindi yung panaginip na para sa iyo lang, para sa atin lang. Slavery taught him humility and service. Yan. Potiphar's house gave him administrative skills. Prison developed his character and gift of interpretation. Waiting built his faith and dependence on God. Di ko sukat akalain na maglilid ng praise and worship si Ruth. Di ba, Brother Erwin? Taga-timpla, taga-mic test siya ng karaoke mo, di ba? Videoke mo, tama? Pag inayos, may nagpaayos sa kanya kay Brother Erwin, Ruth! Galala! Tama ko, Erwin, mali. Pero yung kapag nasa ministry ka na at lagi ka pa rin nagbibidyo kaya wag naman na godless songs. Amen po ba? Yan, hindi pwedeng maghalo po yung light and darkness. Yan. Naalala ko noon, dumating ako, umuwi ako dito eh. Alam ko na, pag sumigaw na yan si Erwin. Sabi ko, sino tinatawag nito? Tapos, ano yung lagi niyang kinakanta? Buko. Pusong bato? Paborito. Paborito niya. Kaya pag nag-umpisa na yun, nagsimula na yan, ayan, sunod-sunod na rin sila. Pumunta na si Joy Joy. Diyan na sila, ano? Sunod-sunod na rin sila pumupunta. No? Magkatabi lang kasi kami. Yan. Romans, parang kumbaga masasabi kong parang training ba niya? Parang laro-laro lang, awa.
Taga-test lang niya nung inayos niya. Tapos pag tapos na, okay na. O sige, tama na. Uwi ka na. Sabi ni Erwin sa kanya. Naririnig ko kasi. Papatayin ko na. Mainit na kanina pa yan. Sabi niya sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Yan. Yung mga ginagawa ninyo, alam ko po, libre po mga yan. Yung paglilid nyo, yung pinagpipray kayo, yung naglilid kayo ng mga bata, ng mga young people, it's a training ground po sa inyo. Amen po ba? Yan, naiintindihan po yan ng mga dumaan na po sa bawat ministry. Yan, punta tayo sa the fulfillment. Genesis chapter 41 verses 39 to 40. Then Pharaoh said to Joseph, inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you. You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. Joseph's dreams came to pass exactly as God had revealed them. Grabe. Patay na lahat, nawala na lahat si Joseph. Naging makasaysayan yung panaginip niya at ito siya yung ginamit ng Panginoon para iligtas ang mga Israelites. Hindi lamang ang tatay niya, hindi lamang ang mga kapatid niya. Imagine niyo, hindi lamang mga Israelites, maging ang mga Egyptians. Grabe. Dreams serve God's greater purpose beyond personal ambition. Totoo, it's true. Hindi natin maikakaila na naging better version si Joseph. Personally, pero hindi lang doon nagtapos yung pinagdaanan niya sa buhay. Joseph's elevation wasn't for personal glory. It was to save nations from famine. Sabi niya sa Genesis chapter 45 verse 5, but now do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. Alam ko po na may mga pamilya, may mga miyembro, may mga Kristiyano po sa atin that God is preserving you for greater purpose. Amen po ba? Sabihin natin, amen. Sabi rin niya sa Genesis chapter 45 verse 7, and God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth and to save your lives by a great deliverance. Sino mag-aakala nung 17 years old siya? Alam ba niya na dun sa panaginip niya, siya ang magliligtas sa taggutom na mangyayari? Siguro kung hindi siya naging faithful, siguro kung naging bitter siya dun sa mga pinagdaanan niya, from pit to prison to the palace. Kung doon pa lang sa umpisa sa pit o kaya'y nasa prison at tumigil na siya, nag-give up na siya, wala yung palace na narating niya. Amen po ba? Grabe, 22 years, 17 plus 22 years. Madali po ba yon? Hindi po. Hindi po yun naging madali. Forgiveness and restoration. When Joseph's brothers came to Egypt for grain, the dreams were fulfilled, but Joseph's response revealed God's heart. Mangyayari pa lang yung pagbaw ng mga trigo, pagbaw ng kanyang magulang sa kanya, nung pumunta sila na naghanap ng pagkain at nakita si Joseph. Nung nakita nila, yung mga kapatid niya, nakita nila si Joseph, anong ginawa nila? Nagkatotoo. They bow down to him. Tunay nga na nangyari yung panaginip niya. Amen po ba? Sabi niya sa Genesis chapter 50 verse 20, but as for you, you meant evil against me, but God meant it for good in order to bring it about as it is this day, to save many people alive. Grabe imagine mo, pag isa sa anak mo, isa sa pamilya mo,
ang mangyayari yung ganito kay Joseph, siguro walang papayag. Papayag ka ba? Kahit sabi ni Lord, siya ang isasakripisyo sa kanya. Kung ibibigay yung panaginip, siya magliligtas sa buong sangkatauhan. Di ba yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo nung namatay siya sa krus para sa iyo at para sa akin? Amen po ba? Amen. Part of God's covenant plan. Napakaganda din na kapag hihingi tayo ng panaginip, ng vision sa Panginoon, kasama doon ang purpose para sa Lord, to give glory to the Lord. Amen po ba? Dahil walang saysay ang panaginip, walang saysay ang ambisyon, walang saysay ang mga pangitain kung wala rin lang ang Panginoon. Amen po ba? Napakasarap namnamin ang tagumpay kapag kasama natin si Kristo. Amen po ba? Yan. Joseph's story was part of God's covenant promise to Abraham about his descendants going to Egypt and becoming a great nation. Di lang dito, sabi niya sa Genesis chapter 15 verses 13 to 14. Then he said to Abram, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. And also the nation whom they serve I will judge. Afterward they shall come out with great possession. Ano nangyari? Si Caleb at si Joshua, kasama ng mga nagkakaedad ng 19 pababa, sila yung nakaranas at nakaposes ng Canaan, which is the promised land. Amen po ba? Ngayon pa ba tayo titigil? Ngayon pa ba tayo mag-give up? Tuloy-tuloy po tayo sa pananampalataya, sa paglilingkod. Tuloy-tuloy po tayo sa pagpapagamit sa buhay po natin. Habang tinutupad natin yung mga sarili po nating mga pangarap, sarili po nating ambisyon sa buhay. Bata ka man o matanda, sipin po natin, kasama po natin ang Panginoon. Ialay po natin sa Panginoon. Lumakad po tayo na hinahakbangan, nilalakaran ang bawat pagkatawag, ang bawat pangitain, ang bawat dream na ibinibigay ng Diyos. Amen po ba? Dinideklara ko na bigyan po tayo ng Panginoon ng mga pangitain, ng mga dreams. Buhayin ng Panginoon yung mga dreams, yung mga visions na ibinigay sa inyo, itinanim, dinideklara, prinopesay ng mga men and women of God. Amen po ba? Principles for our dreams today. Guard your dreams. Bakit nga ba kailangan mong guardian? Kung minsan kasi, meron din natin, madaldal si Joseph. Bakit kanyo? Si Joseph the dreamer, hindi Joseph. Sinabi niya sa mga kapatid niya, binida niya. Maging sa tatay niya, binida niya yung panaginip niya. Amen po ba? Pero meron din mga kapatiran, may mga bata na kung saan, hindi nila, they keep it to themselves. Hindi nila sinasabi. Nandito yun, yung mga panaginip nila. Amen po ba? Pinaka-the best bilang mga magulang na nag-guide po sa ating mga anak at mga pamilya. Lord, i-guide mo po sila, i-lead mo po sila doon sa pangarap, doon sa dream, doon sa vision na kung saan they will give glory to your name. Amen po ba? Kaya kung minsan medyo panalangin muna, ipag-pray bago ipagsabi. Kaya kapag medyo malapit-lapit ka na, o kaya huwag mo sabihin lahat. Kasi marami pong maraming kukontra. Ang dream na yan, mahal-mahal. Di ka makakagraduate. Ay nako, di natin kaya. Napakahirap, mahirap lang tayo. Sabi ko, Lord, ang anak ng Kristiyano ay kailanman hindi pababayaan ng Panginoon. Ang tapat sa Diyos kailanman hindi pababayaan ng Panginoon. Hindi kapag nangangailangan ka, Lord, never, hindi po ako mamamalimos. Because I know your word, kilala
kilala ko ang Panginoon at kilala rin ako ng Panginoon. Amen po ba? Kapag tapat ka kasi, alam mong tayuan yung salita ng Panginoon. Tapat ka sa paglilingkod. Tapat ka, nanatili yung pananampalataya mo. Tapat ka sa pagbibigay. Pwede mong hingin ang kahit na ano sa Panginoon. Amen po ba? Sino dito sa inyo ang nagwi-wish, nagdi-dream na maging sponsors ng church natin? Patahi-tahimik lang yung mga iba dyan, pero alam ko, kinausap na ng Panginoon. Amen po ba? Yan. Stay faithful in small. Sa mga maliliit na bagay, sana matagpuan tayo ng Panginoon na mapagkakatiwalaan. Hindi yung agad-agad sa malalaking bagay. Amen po ba? Yan, sa mga young people, binigyan ka ng 100, 200, 500 na allowance mo, bigay mo yung para sa Panginoon. Maging tapat ka doon dahil darating yung panahon, iaangat, i-elevate ng Panginoon ang magiging 1,000 ang allowance mo. Wow, laki nun. Sabi ni Ruth, yung ngiti niya hanggang dito. Stay faithful in small. Trust God's timing. Yan, nakalimutan ko yung timing. Trust God's timing. Panghawakan po natin at hintayin po natin. Hindi yung apurado po tayo. Let God do everything. Kuminsan, you're letting go, you're letting God. Pero kuminsan, ikaw yung let you yourself be the God. Nagiging Diyos. Hindi mo na, Panginoon, Lord, ito. Yan. Kaya nga napaka-importante to entrust everything unto the Lord. Kahit yung pinakamaliit na detalye. Lord, ito yung graduate ko. Pero ayaw ko, Lord Saan nga ba? Bigyan mo ko ng trabaho na kung saan gugustuhin ko, mamahalin ko, at magiging masaya ako. Yan. Naalala ko, dumating ako dun sa puntong yung naiinis ka na sa grabe nung pag nag-a-adjust ka sa public. Sabi ko, balik na lang ata ako sa opto. Ako may fall out. Pag umayaw na ako ng DepEd, merong opto na pwede kong takbuhan. Paano pag wala yung opto? Sabi ko. Tapos, sabi nga, narinig ko sa doon, parang naging ting sa akin. Yan, kung hindi na kayo masaya, mag-resign na kayo. Which is true. Yan. Nakapag-isip-isip ako noon. Kaya nung sumunod na, subukan ko muna. Hindi ko pa nasusubukan Sinasabi ko ng ayaw ko. Kaya nasubukan ko, natuto ako. Ngayon, gustong-gusto ko na at minamahal ko na. Nag-i-enjoy pa ako. Amen po ba? Next, maintain your character. Sa anumang, sa proseso, sa amang daan, nung dream mo sa buhay, yung tinatahak mo, maintain your character. Magkaroon pa rin ng dignidad, ng integrity, kahit sa mga maliliit na bagay. Amen po ba? Yan, dun sa maliit na sahod natin na pagkakatiwalaan tayo, dadagdagan at dadagdagan ng Panginoon. Di ba mga nasa DepEd, pasukan na po, pag-pray nyo po sila, mag-umpisa na po ang brigada po namin. Yan, the next week, after this week, ang mga estudyante blues. Sino ba? May estudyante blues ba kayo? Ayan, i-ready nyo na po yung mga allowance po nila. Bumili na po kayo ng mga notebook po nila. Uniform po nila. Grabe, puro out. Walang in. Tapos yung mga estudyante, Mama, baba, ate, bilang mo ko ng ganito, bilang mo ko niyan, bilang mo ko nito, bilang mo ko niyan, puro bilang mo ko niyan. Grabe, ang dali-dali nilang humingi, Kala nila, pinupulot yung pera. Hindi po pinupulot. Bato-bato sa langit, mata-maay, mabukulan. Hanang magising. Remember the greater purpose. Yan, wag po nating kalimutan. Amen po ba? Kung hihingi-nalin lang po tayo ng panaginip, ng vision sa Panginoon, yung manggagaling sa Panginoon. Dahil kapag nanggaling sa Panginoon, siguradong mangyayari ito. Amen po ba?
Yan. Dreams for the church today. Yan. Wala, ganito na to yung church natin. Nabibigay po ba ng dream tsaka vision si Lord? Siyempre, opo. Lalo na kapag nananatili po tayo. Amen po ba? Yan, nagbababad sa salita ng Panginoon. God still speaks through dreams. Sabi niya sa Acts chapter 2, verse 17. And it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out of my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see visions. Your old men shall dream dreams. Dinideklara ko ang salitang ito dito sa congregation, sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Hindi lamang po sa matatanda, maging sa mga bata, maging sa mga young people. Amen po ba? Kakausapin po sila ng Panginoon. Bibigyan po ng mga pangitain ng panaginip na kung saan it will give glory to their name. To the name of the Lord. We live in the last days when God promised to pour out His Spirit and speak through dreams and visions. Mahirap po kasi sa atin, pinipigilan po tayo ng kaaway. Huwag sabihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Huwag itaas ang kamay sa pagpupuri sa Panginoon. Sabihin nga natin, Jesus! Yan. Kahit may hawak ang bata, magpuri ka. Buksan natin ang ating mga bibig. Magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Huwag pansinin yung katabi natin. Hayaan nyo yung mga bata. Ang importante, araw ng pagpupuri, araw ng pagsamba, araw ng paggigib ng salita ng Diyos. Amen po ba? Dreams for revival. Ano nga ba yung binibigay ng Diyos para sa church? Dreams for revival and harvest. Ito po yun. Number 1, revival in our communities. Harvest of souls, church growth and expansion, kingdom advancement, social transformation. Kung titignan natin, bubuksan natin ang puso ng Panginoon. Ano at sino po ang makikita natin? Kaluluwa po. Kaluluwa ang itinitibok ng puso ng Panginoon. Hinanap tayo ng Panginoon, natagpuan natin ang Panginoon, nakilala natin ang Panginoon. Ano ang susunod doon? Maging bahagi tayo sa paghahayag ng mabuting balita. Amen po ba? Hanggang sa binibigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Ito po para sa akin, kung bubuksan natin ang puso ng Panginoon, ang laman nito ay mga tao, kaluluwa. Dahil ang impyerno ay hindi po para sa mga tao. Amen po ba? Glory. Sabi niya sa John chapter 4 verse 35, Do you not say, there are still 4 months and then comes the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Alam niyo po ba, kung i-observe mo ang social media, marami po ang nagpapakamatay. Marami po ang pinangihinaan ng loob. Sa mga estudyante pa lang namin, grabe, nakikita na po namin. Simula pa lang hanggang sa matapos, nakikita namin yung battle po nila, yung journey po nila. Hirap na po sila. Karamihan sa mga estudyante namin, mas pipiliin ng mga magulang na magtrabaho po sila kaysa mag-aral. Mapalad po ang mga young people. Young people, nakikinig po ba kayo sa akin? Mapalad po kayo mag-aral ng mabuti hanggat merong pong nagpapaaral po sa inyo. Huwag niyo pong sayangin yung pagmamahal, yung sakripisyo na ginagawa ng mga magulang ninyo para sa inyo. Amen po ba? Amen po ba, young people? Habi, dami po mga estudyante namin dahil nasa public school po kami. Ang pinakamasakit na nararanasan ko yung iiyak yung tatay at nanay sa'yo na wala kang magawa. Grabe, grabe. Alam niyo yung mga magulang,
sinusunod nila kung ano yung gusto ng anak. Kapag sinabing ayaw mag-aral, okay, go. Tatanuin ko muna yung anak ko. Kapag gustong-gusto naman ng mga magulang na mag-aral ang kanilang mga anak dahil ayaw nilang matulad sa kanila na walang pinag-aralan, grabe, tapos yung bata sa school hindi pumapasok. Grabe, umiiyak po yung mga nanay sa amin. Di ko nasabi nung nanay, hindi na daw niya alam kung anong gagawin niya. Binilhan niya ng cellphone, binigay niya lahat, may allowance araw-araw. Ang akala ng nanay pumapasok, yung pala hindi. Grabe. Inutangan pa daw po, pambili lang ng cellphone. Yung iba, hindi cellphone ang hinihingi. iPad. Kaya kung mag-share po tayo, ang dami pong makikinig. Bakit? Punong-puno na po kasi sila ng mga hinanakit. Pagod na po sila. Hindi lang katawan, pagod ang isip po ng mga bata. Kaya kapag kinausap mo, grabe, mag-open up sila sa'yo. So, samantalahin po natin, in season and out of season, preach the Word of God. Share the Word of God. Amen po ba? Yan. Dreams require faith and action. Sabi niya sa James chapter 2 verse 17, faith without works is dead. Dreams from God require us to believe what He has shown us. Kapag may binigay po ang Panginoon na panaginip and vision po sa atin, we can ask confirmation. Lord, kayo nga po ba ito? Sa inyo po ba ito nanggaling, Panginoon? Ito nga ba ang gusto nyo na tahakin ko at gawin ko sa buhay ko? And God will lead us. Hindi po magkakamali ang salita ng Diyos. Amen po ba? So we have to believe God. Prepare ourselves for the calling. Yan. Kuminsan, ang dami po nating pinagpipray, pero hindi pa pala tayo handa. Lord, ganito, gusto ko ganito, revival, ganito. The praise and worship team, gusto ko ganito, Lord. Pero pag dumating na, mahirap pala, Lord. Naranasan ko po ito. Pinagpray ko, tapos nandyan na, mahirap pala, Lord. Ayoko na. Pwedeng bawiin. Hindi perfect. Napakahirap kapag nandun ka sa period na yon ng buhay mo. Take steps of faith. Amen po ba? Persist through opposition. Stay connected to God through prayer and His Word. Ay importante, nagpapatuloy po tayo kasama ang Panginoon. Nagpapakalalim sa salita ng Diyos at sa pananalangin. Amen po ba? Yan. Kumusta po, kapatid? Kumusta yung mga vision, yung mga dreams na ibinigay po ng Panginoon sa inyo, sa mga anak ninyo? Alam ko po, bawat magulang, meron pong dream para sa kanilang mga anak. Pero, ang pinaka-the best ay yung dream at vision na alam ng Panginoon. Amen po ba? Dahil magiging kagamit-gamit po ang mga bata sa susunod, sa generation po nila. Amen po ba? Yan. Dito po ako magtatapos sa Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Sabi din niya sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Nihiling ko po na tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito.